Ang mga madidilim na lihim ni Tamar at ng kanyang biyenan na si Juda, isang lalaking may malaking kapangyarihan, isang babaeng puno ng tapang, at isang madilim na lihim na sapat upang sirain ang isang buong lahi, ngunit sa halip ay naging susi ito sa kaligtasan ng isang pamilya at ang simula ng isang banal na pangako. Ito ang kwento ni Tamar at Juda, isang kwento ng pagtataksil, katarungan at pagbabalik loob na may malalim na epekto sa mga makasaysayang pangyayari mula sa mga bukirin ng Kainaan hanggang sa lahi ng Mesiyas. Nais mo bang malaman kung paano ang isang kilos ng talino ay nagbago sa tadhana ng mga henerasyon, nag-iiwan ng isang pamana ng pananampalataya na patuloy na naririnig hanggang sa mga kasalukuyan? Ipagpatuloy mo ang pagbabasa para sa mga detalye. Ngunit bago magpatuloy, mag-subscribe sa aming channel at ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan, lalo na ang mga mahilig sa mga kwentong dumaan sa panahon. Simulan natin. Si Juda, anak ni Jacob, ay gumawa ng mga desisyon na naglayo sa kanya mula sa kanyang pamilya at nagdala sa kanya sa isang landas na naiiba sa kanyang mga kapatid. Dama ang kahihiyan mula sa kanyang pagkakasangkot sa pagbebenta ni Jose at tinitimbang ng pagkakasala. Pinili niyang umiwas sa kanyang lahi at humanap ng kanlungan sa mga Kananeo, kung saan siya ay nagtatag ng bagong buhay. Dito sa bagong kapaligiran, nakilala niya ang isang lokal na babae, anak ng isang lalaking tinatawag na Sua, at siya ay pinakasalan. Agad, si Juda ay nabaon sa mga responsibilidad ng pamilya. Nagkaroon siya ng 3 anak. Ang panganay si sinundan ni Ona, at sa huli ay si Sela. Sa bawat bagong pagsilang, si Juda ay nakadarama ng pagmamataas at responsibilidad, bagaman ang kanyang mga prioridad ay higit na nakatuon sa pagpapayaman ng kanyang mga kawan at pagpapalago ng kanyang mga yaman kaysa sa edukasyon at pagpapalaki ng kanyang mga anak. Habang ang pamilya ay umuunlad, ang kanilang mga lupain ay lumalawak at ang pangalan ni Juda ay naging mas kilala sa mga karatig na tribo. Ngunit sa likod ng tila pag-unlad, may mga bitak na nagsimulang magpakita sa pundasyon ng kanyang bahay. Lumaki si Juda sa anino ng mga pangako sa kanyang lolo na si Abraham at kanyang ama na si Isake. Mga pangako na nagsasabing kailangan niyang magsunod, magpakita ng katarungan at manatiling tapat sa Diyos ng Israel. Bagamat naintindihan niya ang mga ito, ang mga aral ay unti-unting nawala sa mga pang-araw-araw na responsibilidad at ang hangaring makisalamuha sa banyagang kultura ng Kanaan, kasama ang kanilang mga paganong kaugalian at pag-alipusta sa Diyos. Habang tumatagal, ang impluensya ng mga Kananeo ay nakapinsala sa pagpapalaki ng mga anak ni Juda. Si Juda, bagamat ipinangako niyang mamumuno ng matuwid, ay naging mahina at mapagbigay, pinapayagan ng kanyang mga anak na lumaki ng malayo sa mga utos ng Diyos na tinutulungan lamang ng mga mundong kaligayahan at hindi ng paghahanap ng katarungan. Nang si ang panganay na anak ni Juda, ay dumating sa edad ng kasal, si Juda ay naghanap ng asawa para sa kanya sa mga kabataan sa rehiyon. Dito nakilala si Tamar, anak ng isang pamilya ng mga maharlika. Si Tamar ay kilala hindi lamang sa kanyang pambihirang kagandahan, kundi pati na rin sa kanyang matalim na talino at determinasyon. Bagamat siya ay mula sa isang mas simpleng pamilya, ang kanyang kahusayan ay nakakuha ng pansin ni Juda na naniwala na ang presensya ni Tamar ay makakatulong upang itama ang mga pagkakamali ng kanyang anak at itaguyod ang kanyang pag-unlad. Upang matiyak ang katatagan ng kanilang lahi, ang kasal ni at Tamar ay ipinagdiwang ng may malaking kasiyahan, may mga handog, sayawan at mga sakripisyo na nagpapakita ng pagsasama ng dalawang pamilya. Gayunpaman, ang simula ng kanilang pagsasama na puno ng pangako ay mabilis na naging isang magulong relasyon.
Si bagamat siya ang tagapagmana ng kayamanan ng kanyang ama at tagapagmana ng kanyang pangalan, ay kulang sa mga birtud at kabutihan. Ang kanyang aruganteng karakter at mga ugali ng kasamaan ay patuloy na inilayo si Tamar na nagsikap panatilihin ang kanyang dangal sa isang kasal na tila pinapalubha mula sa simula. Si ay nagtakuwil sa mga utos ng Diyos at nagpasimuno sa kasalanan. At sa kalaunan ay ang mga tsismis ukol sa kanyang imoralidad ay kumalat sa mga alipin at sa mga karatig na komunidad, nagdudulot ng kahihiyan kay Huda at nagdudulot ng tensyon sa loob ng kanilang tahanan. Si Tamar, sa kabilang banda, ay tahimik na tinitiis ang pagwawalang bahala at malamig na pakikitungo ng kanyang asawa, ngunit mabilis niyang napansin na siya ay nabilanggo sa isang kasal na walang pag-ibig, walang respeto at walang hinaharap. Si Huda, na minamasdan ng mga alitan sa pagitan ni at Tamar, ay nagsimulang mag-alala. Ngunit bagamat alam niyang ang kanyang anak ay malayo na sa matuwid na daan, hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob upang itama ang sitwasyon. Ang kanyang pagiging mapagbigay at kakulangan sa pagkilos ay nagpapalala sa mga problema sa loob ng bahay, habang siya ay nagtatangkang balewalain ang mga senyales na nagsasabing isang kalamidad ang malapit na mangyari. Si Huda, na tila isang halimbawa ng pag-unlad at tagumpay, ay nagtago sa likod ng kanyang mga kayamanan at katayuan habang ang isang kalamidad ay nagsisimulang magbunga. Sa kabila ng kanyang lakas ng loob, nagsimulang mapansin ni Huda na ang kaligtasan na matagal niyang hinahanap ay hindi madaling makakamtan. Si Huda, bagamat mayaman sa material na bagay, ay espiritual na mahirap, isang pagkukulang na magdudulot ng mataas na presyo, at ang una nitong bayad ay ang kanyang panganay na anak. Lumaki si sa isang kapaligiran kung saan ang pagpapatawad ay mas pinapaboran kaysa sa disiplina, at mula sa kabataan pa lamang siya ay naging mahilig sa mga makamundong kaligayahan na hindi isinasaalang-alang ang anumang uri ng gabay moral. Ang kanyang puso na pinatigas ng kayabangan ay tinanggihan ng mga gabay ng kanyang ama, pati na rin ang mga pakiusap ng kanyang asawa. Parang wala siyang pakialam sa mga epekto ng kanyang mga ginawa. Iniisip na ang yaman at prestihiyo ng kanyang pamilya ay magpoprotekta sa kanya mula sa anumang kahihinatnan. Ngunit sa totoo lang, ang kanyang asal ay nagpapakita ng patuloy na pagkasira na magtatapos sa isang trahedya. Si Tamar, na dumating sa bahay ni Huda na may pag-asa na magtatag ng pamilya at makakita ng asawang magpaparangal sa kanya, ay mabilis na napag-alaman na siya ay nahulog sa isang hindi masayang at magulong kasal. Kahit na sinubukan niyang mahalin ang kanyang asawa, ang lamig at pagwawalang bahala na ipinakita sa kanya ni ay nagpatunay na ang kanyang mga pangarap ay unti-unting napapawi. Ang kanilang relasyon ay puno ng madalas na pagtatalo, at ang mga kilos ni ay hindi lamang nagpapahiya kay Tamar, kundi pati na rin sa pangalan ng pamilya. Sa gayon, ang kasal ni Tamar at na nagsimula sa malalaking pag-asa ay naging isang kwento ng sakit, pagkabigo at pagkawasak, kung saan ang kapangyarihan ng pagpapahintulot at ang pagpapabaya sa mga espiritual na halaga ay nagdulot ng nakakapinsalang mga epekto para sa pamilya ni Huda. Ang pamilya ni Huda ay kilala sa rehiyon dahil sa kanilang kasakiman at kalupitan, at ang mga reklamo ng mga alipin at magsasaka sa ilalim ng kanyang pamamahala ay madalas. Gayunpaman, tinutugunan ni Huda ang mga reklamo ng may kawalan ng malasakit o minsan ay may malamig na kalkuladong pamamaraan. Si Tamar, sa kabilang banda, ay tumanggap ng matinding mga parusa at tiniis ang lahat ng ito ng may kahanga-hangang lakas. Ngunit ang bigat ng kanyang kapalaran ay nagsimula ng dumapo sa kanya. Patuloy niyang pinipilit na panatilihin ang kanyang dangal sa kabila ng hindi makatarungang pagtrato at ganap na kawalan ng respeto.
Sa mga mahabang gabi ng kalungkutan, tinatanong niya sa kanyang sarili kung paano siya nakarating sa isang madilim na bahagi ng kanyang buhay. Tahimik, siya ay nanalangin, humihingi ng lakas upang harapin ang mga darating na araw. Ang kanyang mga pakiusap ay parang nawawala sa lawak ng kawalan. Si Juda, bagamat batid ang kanyang sariling mga pagkukulang at pagkakamali, ay nanatiling malayo, hindi kayang kumilos ayon sa mga precepts ng kanyang panahon at higit sa lahat sa kanyang sariling responsibilidad bilang ama. Ipinagpapaliban niya ang kanyang mga pagkukulang, sinasabing ang kanyang mga anak ay bata pa at sa paglipas ng panahon, sila ay magiging handa. Ngunit ang pagpapayag na ito ay nagpalala lamang sa mga problema sa loob ng kanilang tahanan. Ang tadhana ng kanyang panganay na anak si ay tila nakatakda na. Ang kanyang karakter na puno ng bisyo at labis na buhay ay nagdala sa kanyang kamatayan. Ang biglaang pagbaba ng kalusugan ni na dati ay malakas at malusog ay isang malupit at mabilis na kamatayan. Si Tamar, bagamat sinubukang alagaan ang kanyang asawa at maghanap ng mga paraan upang magaan ang kanyang pagdurusa, ay mabilis na napansin na ang kanyang kamatayan ay hindi maiiwasan na nagdulot ng pagkabigla sa lahat ng nasa paligid. Si Juda na naguguluhan ay tinanggap na ang trahedyang ito ay isang parusa mula sa Diyos, habang ang iba ay naniniwala na ito ay tadhana na masama para kay Tamar. Sa kanyang kaibuturan, alam niya na ang nangyari kay ay hindi isang aksidente, kundi isang paghatol na mula sa mga kautusan ng Diyos. Ang pagkamatay ng kanyang asawa, si ay hindi lamang nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanya, kundi inilagay din siya sa isang napakamahina at delikadong posisyon sa lipunan. Sa kultura ng kanilang panahon, isang babae na walang asawa ay nakatakdang makaranas ng pagkakait at kahinaan. Si Tamar ay hinarap ang stigma ng pagiging biyuda, ang mga tingin ng awa at mga bulong ng mga kababaihan sa nayon na patuloy na humahabol sa kanya. Kahit na si ay isang masamang tao, hindi tinanong ng lipunan ang kanyang mga aksyon. Sa halip, si Tamar ang kailangang magdala ng mga kahihinatnan ng kanyang kamatayan, habang si Juda, na pareho ring naguluhan sa pagkawala, ay naging mas malayo sa kanya, na iniiwasan siyang tignan sa mata dahil ang kanyang presensya ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga pagkukulang bilang ama. Ngunit mayroong isang batas na hindi maaring baliwalain. Ang batas ng Levirato na nagsasabing si Tamar ay dapat mag-asawa sa susunod na anak ni Juda, si Ona, upang matiyak ang pagpapatuloy ng lahi at mapanatili ang pangalan at pamana ng panganay. Bagamat ipinangako ni Juda na susundin ang tradisyong ito, nagsimulang mag-alala siya na si Tamar ay may masamang epekto at nagsimulang magduda sa kanyang intensyon na sundin ang batas. Si Tamar sa kanyang bahagi ay nabuhay na parang isang bihag ng kawalan ng katiyakan. Ang kanyang kinabukasan ay lubos na nakasalalay sa mga aksyon ni Juda, at bagaman sinusubukan niyang panatilihin ang kanyang pananampalataya, ang dilim ng kanyang pagiging byuda ay nagsimulang magpahirap sa kanya. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang halo ng pagpayag at ang hangaring muling makuha ang kanyang lugar sa pamilya ni Juda. Kahit na pakiramdam niyang iniwan siya, alam niyang may layunin pa siyang kailangang tuparin. Ang mga binhi ng kanyang determinasyon ay nagsimulang tumubo, at ipinangako niya sa kanyang sarili na makakahanap siya ng paraan upang tiyakin ang kanyang posisyon sa lahi ni Juda. Ang bahay ni Juda na dating sumisimbolo ng kasaganaan, ngayon ay tinataka ng trahedya. Ang mga alipin ay nagsasalita ng pabulong tungkol sa kapalaran ni ang madilim na tingin ni Tamar at ang tumataas na tensyon sa pagitan ng mga kasapi ng pamilya. At ang trahedya ay nagsisimula pa lamang. Ang pagkamatay ni ay nag-iwan ng isang puwang sa bahay ni Juda.
Ngunit nagdala rin ito ng isang hindi maiiwasang obligasyon ayon sa batas ng Levirato. Si Tamar, ngayon ay isang byuda at walang anak, ay dapat magpakasal kay Ona, ang nakababatang kapatid ni Er, upang makapag-anak ng isang anak na magmamana ng pangalan at pamana ng kanyang unang asawa. Bagaman nag-atubili, alam ni Juda na kailangan niyang sundin ang tradisyong ito. Ngunit si Ona, ang ikalawang anak ni Juda, ay ibang-iba kaysa sa kanyang nakatatandang kapatid. Bagaman hindi siya kasing lantad na masama tulad ni Er, ang kanyang karakter ay minarkahan ng makasarili at kakulangan sa responsibilidad. Nang iniutos ni Juda na magpakasal siya kay Tamar, si Ona ay nabighani ng galit. Itinuturing niyang ang kasalang ito ay hindi isang obligasyon, kundi isang pasanin. Natatakot na ang anumang anak na ipanganak kay Tamar ay maaaring makaapekto sa kanyang sariling pamana at posisyon sa pamilya. Ang kasal ni Ona at Tamar ay hindi ipinagdiwang ng kasing kasiyahan ng kasal ni Er. Sa halip na may mga salo-salo at kasayahan, ang kanilang kasunduan ay pinagmumulan ng isang mabigat na pakiramdam ng pagpayag at pagkabigo. Bagaman si Ona ay hindi kasing malupit ni Er, hindi niya tinupad ang kanyang tungkulin na magkaanak kay Tamar. Ang kanyang pagkamuhi sa kanya ay hindi kasing lantad ng kay Er, ngunit ipinapakita ito sa kanyang kawalan ng malasakit at hindi pagsisikap. Ginampanan niya ang tungkulin ng kasal, ngunit iniiwasan ang posibilidad ng pagbubuntis, nilalabag ang batas ng Levirato. Ang kanyang pag-uugali ay hindi lamang nagtaksil kay Tamar, kundi nilabag din ang utos ng Diyos at ipinagwalang bahala ang alaala ng kanyang kapatid. Inaalibi ni Ona ang kanyang mga aksyon gamit ang isang maling pananaw ng katarungan, ngunit sa ilalim nito ang kanyang makasarili at pagnanais na mapanatili ang kanyang sariling pamana, ang tunay na mga motibo sa kanyang mga kilos. Si Tamar, bagamat alam niyang ang kanyang posisyon bilang isang babae sa lipunan ng panahong iyon ay limitado, ay nakakaramdam ng lumalaking pagkabigo. Ang kanyang sakit ay lumalala habang ang kanyang kinabukasan ay muling binabaliwala ng makasarili ng isang lalaki. Ang kanyang mga gabi ay puno ng tahimik na luha at masidhing mga panalangin, humihingi ng gabay. Ang paglabag ni Ona sa mga kautusan ng Diyos ay hindi nakalampas sa mga mata ng Diyos, at ang paggalang sa batas ng Levirato ay isang tuwid na hamon sa pagtupad sa banal na plano. Isang gabi nagsimulang magkasakit si Ona. Ang tila simpleng discomfort ay mabilis na naging isang nakamamatay na sakit. Tulad ng kanyang nakatatandang kapatid, siya ay tinamaan ng paghuhukom ng Diyos. Ang kanyang kamatayan ay kasing bilis ng pagkamatay ni Er, at ang balita ay mabilis na kumalat. Ang bahay ni Juda na puno na ng sakit ay muling pumasok sa kalungkutan. Si Juda, na labis na naapektuhan ng pagkawala ng isa na namang anak, ay hindi ganap na nauunawa ng mga dahilan sa likod ng mga trahedyang ito. Natatakot siyang si Tamar ay may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang mga anak, isang ideya na nagsimulang mag-ugat sa kanyang isipan kahit na alam niyang ang mga aksyon ng kanyang mga anak ang mga tunay na dahilan. Para kay Tamar, lalo pang lumala ang sitwasyon nang pumanaw si Ona. Ngayon siya ay hindi lamang isang byuda sa pangalawang pagkakataon, kundi nawalan din siya ng proteksyon na ang kasal na ito sana ay magbibigay sa kanya. Ang kanyang posisyon sa pamilya ni Juda ay naging mas hindi tiyak kaysa kailanman, at ang pangako na magkaanak na magpapatuloy ng lahi ay tila lalong lumalayo. Ang distansya sa pagitan niya at ng kanyang tadhana ay tila tumataas bawat araw, at ang bigat ng pagiging byuda ay nagsimula ng maging hindi matiis. Si Tamar na palaging malakas ay nagsimulang maramdaman ang bigat ng kalungkutan at pagtanggi, habang si Juda na nalunod sa kanyang sakit at kalituhan ay lalong umiwas.
Bagamat alam niyang ang kanyang responsibilidad ay ibigay ang kanyang anak na babae sa pinakabatang anak, si Sela, natakot siya para sa buhay nito. Matapos ang pagkamatay ng dalawa pang anak, sina at Una. Ang takot na ito ang nagpatigil sa kanya. Tinanggihan niya ang mga obligasyon ng batas, ngunit sa parehong oras hindi niya matanggal sa kanyang pakiramdam na si Tamar ang sanhi ng lahat ng kalungkutang iyon. Naniniwala siyang ang presensya nito ay isang masamang tanda. Sa halip na harapin ang sitwasyon ng diretsyo, ipinagpaliban niya ang desisyon na nag-iwan kay Tamar sa isang kalagayang puno ng hindi tiyak na hinaharap. Ang kinabukasan ni Tamar ay nakataya. Ang pagtataksil ni Ona ay nag-iwan sa kanya sa isang mas mahina at vulnerable na posisyon. Ang paghihirap na kanyang nararamdaman ay pinalala ng tila hindi pagkalingan ni Huda na lalong nagiging handang kalimutan siya. Ngunit sa loob ni Tamar, isang tahimik na determinasyon ang nagsimulang mabuo. Hindi siya papayag na ang iba ang magtakda ng kanyang kapalaran. Bagamat ang daraanan niyang landas ay mahirap at madilim, handa siyang makipaglaban para sa isang lugar sa lahi ni Huda, kahit na nangangahulugang sumalungat siya sa mga pamantayan at inaasahan ng kanyang panahon. Ang kanyang kwento ay nagsisimula pa lamang. Ang pagkamatay ni Una ay naglagay sa kanya sa isang mas mahirap na posisyon. At ngayon, matapos mawalan ng dalawang asawa, ang kanyang kinabukasan ay ganap na nakasalalay sa salita ni Huda, ang patriarka ng pamilya. Ayon sa tradisyon, ang pinakabatang anak ni Huda, si Sela, ay dapat mag-asawa kay Tamar bilang bahagi ng tungkuling levirato, ngunit si Sela ay masyadong bata pa. Si Tamar, bagamat pagod mula sa pagdadalamhati at iniwasan ng kalagayan, ay patuloy na umaasa na tutuparin ni Huda ang kanyang pangako. Ngunit si Huda bilang pinuno ng bahay ni Huda ay may iba pang plano. Nagsimula siyang matakot para sa buhay ng kanyang tanging natirang anak. Para sa kanya, ang pagkamatay ni at Una ay hindi mga simpleng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Alam niyang nilabag ng kanyang mga anak ang mga batas ni Yahweh, ngunit ang pagiging malapit ni Tamar sa mga trahedya ay nagdulot sa kanya ng paniniwala na siya ang sanhi ng mga kamalasan. Ang takot na ito ay nagdala sa kanya ng isang takot na magdesisyon. Ipinangako niyang pakakasalan ni Tamar si Sela kapag ito ay lumaki, ngunit lihim siyang walang intensyon na tuparin ang pangako. Magbalik ka sa bahay ng iyong ama sa ngayon, sabi ni Huda, na may mabigat na tinig. Kapag lumaki na si Sela, tatawagin kita para maganap ang katarungan. Inabot ni Tamar ang mga salita at tumango, ngunit may isang bagay sa tono ni Huda na nagpasabi sa kanya na magdalawang isip. Walang ibang pagpipilian, nagbalik siya sa bahay ng kanyang pamilya, dala ang bigat ng pagiging byuda at ang pakiramdam ng kawalang kakayahan. Ang hindi tiyak na kinabukasan ay kumain sa kanya, at ang lumalalang pakiramdam ng hindi pagkatarungan ay sumakop sa kanyang puso habang siya ay naglalakad patungo sa tahanan ng kanyang mga magulang. Bagamat tinanggap siya ng kanyang pamilya, ang kanyang presensya ay isang patuloy na paalala ng stigma na dinadala ng mga byuda na walang anak. Sa kultura nila, ang isang babae sa kanyang kalagayan ay itinuturing na isang pasanin, isang simbolo ng kamalasan. Ang kanyang mga araw ay mahahabang puno ng kalungkutan. May mga walang katapusang gawain, habang ang kanyang mga gabi ay puno ng mga pangarap na napuputol at mga tahimik na panalangin. Kahit na sa harap ng lahat ng paghihirap, siya ay nagtatanong sa kanyang sarili tahimik kung tutuparin ba ni Huda ang kanyang pangako. Lumipas ang panahon at hindi nakatanggap si Tamar ng anumang balita. Ang pangako ni Huda ay tila naglaho na parang isang malalayong alingawngaw habang ang mga bulong-bulungan sa paligid niya ay lumalaki. Siya, ang babaeng may kagandahan at talino na dati hinangaan, ay ngayon nawala sa kalungkutan, hindi alam kung ano ang magiging susunod na hakbang sa kanyang paglalakbay.
Ang selebrasyon ay naging sentro ng mga tsismis at haka-haka. May ilan na sinasabi na siya ay isang babaeng ang kapalaran ay tinakda ng trahedya, habang ang iba naman ay nagtatanong kung bakit hindi pa siya tinatawag ni Juda na bumulong sa isa't isa na baka hindi na niya ito tatawagin kailanman. Si Tamar sa kanyang bahagi ay walang balak maghintay magpakailanman. Ang mga kababaihan sa nayon ay tumitingin sa kanya na may halong pagbibintang, awa at kawalan ng tiwala. At ang mga lalaki ay iniiwasang banggitin ang kanyang pangalan, na parang sa paggawa nila nito ay parang tinatawag nila ang malas kay Tamar. Bagamat kumakalat ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanya, hindi pinayagan ni Tamar na ang mga salitang iyon ang magpasya kung sino siya. Sa halip, sa kanyang puso ay nagsimulang umusbong ang tahimik na determinasyon. Hindi niya papayagang ang kanyang buhay ay mabuhay sa kadiliman ng paglimot, ni ang mga basag na pangako ay magtakda ng kanyang kapalaran. Araw-araw siya ay nagmumuni-muni tungkol sa kung ano ang dapat niyang gawin. Ang paghihintay na puno ng mga kawalan ng katiyakan ay humubog sa kanya at ginawang siyang babaeng siya ay magiging. Samantala, sa bahay ni Juda, lumalala ang tensyon. Si Tamar ay nasa edad na para mag-asawa, ngunit hindi man lang nabanggit ni Juda ang kanyang pangalan. Ang relasyon sa pagitan niya at ng kanyang bunsong anak na si Sela ay unti-unting nasisira habang naramdaman ni Juda ang lalong lumalayo nilang distansya mula sa kanyang mga anak. Siya naman ay iniiwasang pag-usapan ang mga pagkukulang niya bilang ama at mas pinipili niyang ituon ang sarili sa mga pang-araw-araw na gawain at hayaan ang oras na lumipas, na para bang iyon ang makakapawi sa mga obligasyon niya. Ang distansya sa pagitan ni Juda at Tamar ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin espiritual. Habang tahimik na naghihintay si Tamar, nakaharap sa mga tingin ng kanyang komunidad, si Juda ay nabubuhay ng nag-iisa, tinatangay ng lumalaking guilt na pilit niyang itinatago sa likod ng mga responsibilidad niya sa araw-araw. Ang hindi niya alam ay hindi si Tamar ang uri ng babae na tatanggapin ang paglimot bilang kanyang wakas. Sa loob niya, unti-unti nang nabubuo ang isang plano na hindi lamang magbabago sa kanyang sariling buhay, kundi pati na rin kay Juda at sa kinabukasan ng lahing kanilang pinagsasaluhan. Ang mga pangyayari sa bahay ni Juda ay naging paunang agenda lamang sa isang mas malaking kaganapan. Si Tamar, ang babaeng nakakalimutan, ay malapit ng igiit ang kanyang lugar sa kasaysayan sa paraang hindi inaasahan ng sinuman. Ang kapalaran ng bahay ni Juda ay nakabitin lamang sa isang sinulid at si Tamar, gamit ang kanyang panloob na lakas at talino, ay magiging susi sa pagpapanumbalik ng mga bagay na tila nawala na sa pagdaan ng panahon. Isang biglaang dagok ang bumaliktad sa buhay ni Juda. Nagkasakit ng hindi inaasahan ang kanyang asawa. Kahit na ang kanilang buhay may asawa, ay hindi naman kinikilala dahil sa malalim na pagmamahalan. Ang pagkamatay ng kanyang asawa ay nag-iwan ng isang di inaasahang puwang sa puso ni Juda. At ang pagkawala ay nagdala ng malakas na agos ng mga emosyon, kalungkutan, pagsisisi at isang lumalaking pakiramdam ng pagiging mahina. Isang bagay na karaniwan sa isang lalaki na sa kabila ng kanyang kasaganaan ay unti-unting naramdaman ang pagkabigo. Nabaon sa isang siklo ng pag-iisa at pagsisisi, sinubukan ni Juda na harapin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagtuon sa mga responsibilidad na nanatili sa kanya. Habang patuloy na lumalaki ang kanyang mga kawan at papalapit ang panahon ng paggapas at pag-ani, nagdesisyon siyang bumiyahe patungong Timna upang personal na subaybayan ang mga gawain doon.
Bagamat ang paglalakbay ay tila pangkaraniwan, ito ay isang dahilan upang pansamantalang umiwas sa mabigat na atmosfera ng kalungkutan na nagahari sa kanilang tahanan. Si Juda, na mabigat ang puso, pinagsama ang kanyang mga aliping lalaki at umalis papunta sa mga parang ng Timna, naghahanap ng ginhawa sa kanyang sakit. Si Tamar, mula sa malayo, ay patuloy na pinagmamasdan ang mga kaganapan sa buhay ni Juda. Ang maraming taon ng paghihintay at katahimikan ay nagturo sa kanya ng pasensya, ngunit higit pa rito ay pinalakas ang kanyang determinasyon. Alam ni Tamar na hindi tutuparin ni Juda ang pangako niyang ibigay kay sila ang bahagi ng mana bilang asawa. Ang mga salita ni Juda ay nakita ng walang laman at ang panahon ng paghihintay ay wakas na. Kailangang kumilos ni Tamar, lalo na nang mabalita niyang papunta si Juda sa Timna. May isang bagay sa kanyang loob na nagtutulak sa kanya upang gumawa ng hakbang. Alam ni Tamar na ang paglalakbay ni Juda ay ilalayo siya sa kanyang nakasanayang kapaligiran at ilalagay siya sa isang estado ng pagpapahinga na magpapadali para sa kanya na maging madaling maimpluwensyahan. Ang impormasyong ito ay nakarating sa kanya sa pamamagitan ng mga bulong-bulungan na kumakalat sa bayan at dahil dito, isang butil ng plano ang nagsimulang umusbong sa kanyang isipan. Upang masiguro ang kanyang kinabukasan at ang kinabukasan ng mga inapo ni Juda, kailangan niyang tahakin ang isang hindi karaniwang landas. Isang landas na sumasalungat sa mga kaugalian at inaasahan ng kanyang panahon. Dahil sa tapang at desperasyon, binalangkas ni Tamar ang kanyang estratehiya. Siya ay magpapanggap na isang prostituta at haharapin si Juda sa daan papuntang Timna. Alam niya na ang emosyonal na kahinaan ni Juda kasama ng layo mula sa kanilang tahanan ay magpapadali sa kanya na mahulog sa ipinadyang bitag. Pinalitan ni Tamar ang kanyang karaniwang kasuotan ng mga damit na nagtatakip ng kanyang mukha at nag-angkin ng isang ibang pagkakakilanlan. Gumamit siya ng belo, isang simbolo na nagpalihis ng kanyang tunay na hitsura at nagbigay daang kumilos siya ng hindi nakikilalang tao. Nang dumating ang araw, pumunta si Tamar sa Enaim, isang estratehikong punto sa daan papuntang Timna. Doon, nagposisyon siya sa ganong paraan na kitang-kita siya, ngunit nakaiwas pa rin at matitimang naghihintay sa pagdaan ni Juda. Ang tibok ng kanyang puso ay mabilis at malakas, ngunit mas malakas pa ang kanyang determinasyon. Alam niya na ang malapit na niyang gagawin ay maaaring magbago sa kanyang buhay magpakailanman, para sa mabuti o para sa masama. Nang makita siya ni Juda sa daan, hindi niya ito nakilala. Ang belo ay nagtakip sa kanyang tunay na pagkakakilanlan at ang kanyang anyo ay tila isang prostinang lugar. Dahil sa kanyang kalungkutan at kahinaan, naakit si Juda kay Tamar at tahimik ngunit kalkuladong huminto si Tamar at nagsimulang makipag-usap sa kanya. Nangako si Juda na bibigyan siya ng isang kordero mula sa kanyang kawan bilang kabayaran. Ngunit si Tamar, na hinula ang baka kailangan niya ng katibayan ng kanilang pagkikita, ay humiling ng isang garantiya kaagad. Ano ang maibibigay mo bilang garantiya hanggang sa maipadala mo ang kordero? Tanong ni Tamar. Si Juda, na dala ng damdamin sa sandaling iyon, ay inalok ang kanyang selyo, ang kanyang tali at ang kanyang kawayan, mga bagay na simbolo ng kanyang pagkakakilanlan at autoridad. Tinanggap ni Tamar ang mga ito. Alam niyang ang mga bagay na iyon ay magiging mahalaga upang patunayan ang pagiging lehitimo ng kanyang ginagawa. Nagpatuloy ang kanilang engkwentro at nag-aaninag ng kasiyahan sa puso ni Tamar. Matapos niyang gawin ang unang hakbang ng kanyang plano, nawala siya bago pa man makareak si Juda. Pagbalik niya sa kanilang bahay, maingat niyang tinanggal ang kanyang pagkukunwaring damit at ibinalik ang kanyang buhay sa dati.
na parang walang nangyari habang pinangangalagaan ang mga bagay na alam niyang magiging susi sa mga susunod na mangyayari. Si Juda ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay patungong Timna na walang alam sa epekto ng papel na ginampanan niya sa engkwentrong iyon sa kapalaran ng kanyang lahi. Para sa kanya, ang karanasan sa babaeng iyon sa daan ay tila isang panandaliang pangyayari. Isang sandaling libangan sa gitna ng kanyang pagdadalamhati at paglalakbay. Ngunit para kay Tamar, ang sandaling iyon ay may mas malalim na kahulugan. Nagtanim siya ng isang butil na balang araw ay mamumulaklak sa katarungan at pagkakamit ng hustisya, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa marami pang iba. Ang gulong ng kapalaran ay nagsimulang umikot sa bahay ni Juda, at walang nakakaalam kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa mga susunod na kaganapan. Mainit ang hapon at ang alikabok ng daan ay umaangat sa bawat hakbang ni Juda. Nalubog sa kalungkutan dahil sa pagkawala ng kanyang asawa, abala siya sa mga tensyon sa loob ng kanilang tahanan, at ang daan ay tila walang katapusan. Ang monotonya ng tanawin ay lalo lamang nagpadama sa kanyang pakiramdam ng pag-iisa. At doon, sa malayo, napansin niya ang hugis anyo ng isang babae sa gilid ng daan. Si Tamar, may belo pa rin na nakatakip sa mukha, ay maingat na binabantayan ang kanyang paglapit. Maingat niyang inihanda ang sandaling iyon, at sa bawat hakbang ng lalaki, ang tibok ng kanyang puso ay lumalakas, ngunit nanatiling hindi natitinag ang kanyang determinasyon. Lumapit si Juda na may halo ng kuryosidad at pagnanasa, at siya ay huminto, tumingin sa babae, hindi batid na siya ay nasa harap niya, ang kanyang sariling manugang, ang babaeng si Tamar. Pagkatapos ay si Tamar na bumasag sa katahimikan ay nagsabi, "Hayaan mo akong makasama ka." Ang kanyang banayad ngunit matatag na tinig ay nagdulot ng reaksyon kay Juda, na dala ng isang pangangailangang hindi niya lubos na nauunawaan ay tumugon. Si Tamar na nananatiling matatag sa kanyang plano ay tahimik na nagtatanong, "Ano ang ibibigay mo sa akin kapalit nito?" Hindi nag-atubili si Juda at inalok ang isang kordero mula sa kanyang kawan bilang kabayaran, ngunit masinop na idinagdag, "Kailangan ko ng garantiya bago mo maipadala ang kordero." Si Tamar, na hindi nawala ng kontrol, ay humiling ng tatlong bagay, ang selyo, ang tali, at ang kawayan ni Juda. Ang mga bagay na ito, higit pa sa pagiging mahalaga, ay sumisimbolo sa pagkakakilanlan at posisyon ni Juda. Mga bagay na walang maaring tanggihan na patunay ng kanyang autoridad. Si Juda, nang hindi nagtanong, ay ibinigay ang mga bagay na ito na parang pinagtibay ang isang tipan na kahit hindi niya alam ay magkakaroon ng malalim na epekto. Ang kanilang engkwentro ay naganap sa lilim ng mga puno sa gilid ng daan. Pareho nilang ginampanan ang kanilang mga bahagi ng masusing plano. At naramdaman ni Tamar na unti-unting umiiling ang timbangan ng kapalaran pabor sa kanya. Bagamat ang ginawa ay may bahid ng panlilinlang, para kay Tamar, ito ay isang pabor na ginawa sa pangalan ng katarungan. Si Juda, na hindi alam ang tunay na epekto ng engkwentro, ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay patungong Timna, iniwan ng babaeng inakala niyang isang estranghero, at muling iniisip ang iba pang bagay na hindi binibigyan ng gaanong kahalagahan ang nangyari. Si Tamar sa kanyang bahagi ay kinuha ang mga bagay na ibinigay ni Juda at bumalik sa bahay ng kanyang ama. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pang-araw-araw na gawain na parang walang nangyari, ngunit dala niya ngayon ang higit pa sa simpleng mga bagay. Dala niya ang pag-asa ng isang bagong simula, isang buhay na unti-unting sumusibol. Ang mga susunod na araw ay lumipas sa katahimikan. Hindi sinabi ni Tamar sa kahit sino ang tungkol sa nangyari. Binantayan niya ang kanyang lihim na may katiyakang ang katotohanan ay lalabas sa tamang oras. Kinailangan niyang maghintay
Samantala, si Juda ay nagpadala ng ipinangakong kordero sa pamamagitan ng isang tagapaghatid, ngunit hindi nakita ng lalaki ang babaeng nasa gilid ng daan. Nang bumalik, iniulat niya kay Juda na nagpasya ng iwanan ang usapin dahil sa takot sa mga tsismis at kahihiyan. Si Tamar, na alam na siya ay malapit nang makamit ang isang kritikal na bahagi ng kanyang buhay, ay nagpatuloy sa kanyang mga gawain, ngunit ramdam niya na may isang bagay na malapit nang magbago. Ang binhing itinanim niya sa daan ay nagsimulang tumubo, at kasama nito ay ang pangako ng pagkakamit ng hustisya. Ang katahimikan ni Tamar, bagamat malalim, ay nagsasalita ng isang pagbabago sa hinaharap. Ilang buwan ang lumipas at ang hula ni Tamar ay nagsimulang magkatotoo. Napansin niyang lalaki na ang kanyang tiyan, malinaw na patunay ng kanyang pagbubuntis. Ang balita ay mabilis na kumalat at si Tamar, ang biyuda, ay naging sentro ng mga tsismis at akusasyon. Ang kanyang kalagayan ay naging maliwanag at ang mga bulong-bulungan ay kumalat tulad ng apoy sa tuyong damo. Ang iskandalo ay umabot sa tenga ni Juda at yumanig sa kanyang bahay. Bagamat may malabong koneksyon pa si Juda kay Tamar dahil sa layo ng panahon at sa hindi natupad na pangako na pakakasalan sila, ang balita ng kanyang pagbubuntis ay hindi na maikakaila. Para kay Juda, ito ay isang direktang paghamak sa dangal ng kanyang pamilya at sa mga batas na dapat niyang protektahan. Sa galit, pinadala niya ang mga utos na imbestigahan ang pangyayari nang hindi sinubukan muna intindihin ang mga kalagayan. Dalhin ninyo rito ang may sala, utos niya sa kanyang mga alipin. Dapat siyang parusahan sa kanyang kasalanan dahil nilason ang pangalan ng ating pamilya. Ang hatol, kamatayan. Ang mga salitang ito ni Juda, puno ng pagkukunwari, ay umalingaw-ngaw sa buong komunidad dahil siya mismo ay nasangkot sa mga bagay na questionable. Samantala, ang mga bulungan laban kay Tamar ay patuloy na lumalakas at lahat ay naghihintay sa magiging wakas ng pangyayari na may morbid na kuryosidad. Dinala si Tamar sa harap ni Juda kasama ng mga lalaking tumitingin sa kanya nang may pag-aalipusta. Ang kanyang kalagayan ay malinaw at ang kalungkutan ay bumalot sa mga naroroon. Nang siya ay hatulan, hindi si Tamar ay nagpakita ng takot. Nanatili siyang matatag, nakatingin ng diretsyo at naghintay sa tamang oras upang magsalita. Alam niya na ang pampublikong paghuhusga na ito ang kanyang tanging pagkakataon upang ihayag ang katotohanan at mabawi ang kung ano ang para sa kanya. Si Juda bilang hukom ay dumating na may halo ng galit at kahihiyan, damang-dama na ang kanyang tahanan ay nadungisan. Paano ninyo nagawa akong ilagay sa kahihiyan? Wika niya ng may galit. Nagawa mong gumawa ng kasalanang hindi mapapatawad. Ayon sa batas, karapat-dapat kang mamatay. Si Tamar, na may nakakagulat na kapayapaan, taas ang tingin at nagsabi, "Bago mo akong hatulan, aking Panginoon, hayaan mo akong ipakilala sa iyo ang isang bagay. Marahil ay interesado ka sa lalaking ama ng mga batang ito. Iniwan niya sa akin ang mga bagay na ito bilang garantiya." Dito, dinala ni Tamar ang mga bagay na matagal na niyang itinago, ang selyo, ang tali at ang kawayan ni Juda. Nang makita iyon ni Juda, parang lumiwanag ang dugo sa kanyang mukha. Agad niyang nakilala ang kanyang sariling mga pag-aari. Ang di maikakailang katotohanan ay ibinunyag sa harap niya at ng lahat ng naroroon. Ang mga bagay na ito ay pag-aari ng lalaking kapiling ko, sabi ni Tamar, na may kalmadong tono, ngunit matatag at mariin. Nagpahayag siya ng may buong paninindigan na si Juda ang ama ng mga bata. Ang bigat ng kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa buong silid at mga huni ng pagkabigla ang kumalat sa mga tao. Si Juda, tila hindi makagalaw, ay sinusubukang unawain ang kanyang narinig. Hindi niya ito maikakaila. Ang mga ebidensya, ang mga bagay, ay walang dudang kanya.
Ang alaala ng pag-agaw niya sa pagkakataon sa daan papuntang Timna at ang nangyari kay Tamar ay biglang bumalik sa kanyang isipan na parang malakas na alon. Kasama nito ang kahihiyan at bigat ng sariling pagkukunwari. Sa mga matang puno ng pagsisisi, iniangat ni Juda ang kanyang kamay upang hilingin ang katahimikan sa karamihan. Ang kanyang tinig, pira-pirasong nabasag ng damdamin, ay hindi lamang nagtanggol kay Tamar, kundi inamin din ang kanyang sariling pagkakamali. Siya ay mas makatarungan kaysa sa akin, aniya, na may katapatan na parang isang pagtapat. Hindi ko natupad ang aking salita, hindi ko ipinadala ang aking anak na si Sela gaya ng dapat kong ginawa. Ngayon, ang aking kasalanan ay nakalantad. Ang pampublikong pagkilala ni Juda ay nagbaliktad sa daloy ng sitwasyon. Si Tamar, na malapit ng hatulan, ay ngayon napawalang sala sa harap ng lahat. Si Juda, na hinarap ang kanyang sariling pagkakasala, nagpasya na protektahan si Tamar at akuin ang responsibilidad para sa kanyang mga ginawa. Ang karamihan na humanga sa tapang ni Tamar at sa pagtapat ni Juda ay nagsimulang magsibayaw at umalis. Si Tamar, na may dangal na hindi winasak, ay bumalik sa kanyang tahanan, samantalang si Juda, na humipo ng malalim dahil sa pagkakatuklas, ay nagmuni-muni tungkol sa kanyang mga pagkakamali at sa mga kahihinatnan ng kanyang mga kilos. Ang pampublikong iskandalo na nagsimula sa kahihiyan at kapighatian ay naging isang aral ng katarungan at pagbabalik loob, hindi lamang para kay Juda, kundi para sa lahat ng naroroon. Ang komunidad na dati ay mabilis sa paghusga, ngayon ay tinitingnan si Tamar ng may ibang pagtingin. Siya ay hindi na tinukoy ng iba batay sa hatol ng mga tao, kundi naglalakad na patungo sa isang mas mataas na layunin. Isang layunin na sa pagdaan ng panahon ay magmamarka sa lahi ng bahay ni Juda sa mga susunod na henerasyon. Natapos na ang paghuhusga, ngunit ang mga salitang sinabi ni Juda ay umalingaw-ngaw sa buong komunidad. Siya ay mas makatarungan kaysa sa akin. Ang kanyang pagtapat ay hindi lamang nagpawalang sala kay Tamar, kundi ibinunyag din ang kanyang sariling mga pagkukulang bilang patriarka. Ang sandaling iyon ay naging desisyonaryong yugto para kay Juda, isang hindi maiiwasang pagharap sa kanyang sariling pagkukunwari at mga pagkukulang bilang pinuno, ama at bilang isang tao. Sa mga sumunod na araw, nagmuni-muni si Juda tungkol sa mga taong nabigo siyang tuparin, ang kanyang kabiguan na protektahan si Tamar, at ang kanyang unang pagnanais na hatulan siya ng hindi pinakinggan ang kanyang panig. Bawat alaala ng kanyang pagkakamali ay naging mabigat na pasanin, ngunit isa ring simula ng kanyang hangarin na magbalik loob at itama ang mali si Juda, na kumikilos sa isang hindi pangkaraniwang paraan para sa isang tao sa kanyang katayuan, ay bukas na nagsalita sa harap ng mga matatanda at mga pinuno ng komunidad. Ako ay nabigo. Hindi ko natupad ang aking pangako na ipakasal ang aking anak na si Sela. At sa aking pagkabulag, ako ay handang hatulan ang isang batang babaeng matuwid dahil sa aking sariling mga kasalanan. Sabi niya, na may matibay na tinig, ngunit puno ng pagsisisi. Si Tamar ay nagpakita ng higit na katuwiran at tapang kaysa sa kanya. Ang kanyang pagtapat ay nagdulot ng pagkabigla sa mga matatanda sa isang kultura kung saan bihira para sa mga pinuno na aminin ang kanilang mga pagkakamali. Ito ay isang kilos ng kababaang loob na walang kapantay. Ang ilan ay nakaramdam ng pag-aalinlangan habang ang iba ay humanga sa kanyang tapang. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang epekto ng mga salita ni Juda sa pananaw ng komunidad kay Tamar. Bago siya hinatulan batay sa mga tsismis at pagkiling, ngayon tinitingnan na siya bilang isang taong iginigiit ang kanyang karapatan at dignidad na may respeto at pag-aalala. Ang pagbabago kay Juda ay malalim. Hindi niya hinanap ang paghihiganti o papuri,
kundi ang pagkilala sa inosente kay Tamar at ang pagtupad sa mga pangakong ginawa sa kanya. Tinanggap ni Tamar ang proteksyon ni Huda, hindi bilang isang biktima na umaasa lang sa awa, kundi bilang isang kapantay na karapat-dapat sa kanyang lugar sa pamilya. Ang pagbabago ni Huda ay hindi lamang sa loob ng kanyang puso. Nagsimula siyang mamuno at makipag-ugnayan sa iba ng may higit na katarungan at habag. Kinikilala niya na ang kanyang kapangyarihan ay dapat isabuhay na may integridad at responsibilidad. Ang pagbabagong ito ay nakaapekto rin sa kanyang anak na si Josela na matagal na nanirahan sa anino ng mga pagkakamali ng ama. Ngunit ngayon ay nagsisimulang buuin muli ang kanilang relasyon. Ang epekto ng mga pangyayaring ito sa komunidad ay malaki. Ang mga tao, lalo na ang mga kababaihan, ay hindi na tiningnan si Tamar bilang isang biktima, kundi bilang halimbawa ng tibay ng loob at determinasyon. Hindi lamang niya nakuha ang kanyang lugar sa pamilya ni Huda, kundi nag-iwan din siya ng isang di matatanggal na marka sa kasaysayan ng komunidad. Bagamat ang pagbabago kay Huda ay isang patuloy na proseso, alam niya na hindi niya mababago ang nakaraan. Ngunit maaari niyang itaguyod ang isang mas mabuting kinabukasan sa pamamagitan ng katarungan at katotohanan. Ang mga kilos ni Huda ay nagsimulang sumalamin sa kanyang bagong pangako sa katuwiran at kababaang loob. Ang taong dati ay tumatakas sa kanyang mga responsibilidad ay ngayon humaharap dito ng may tapang na ginabayan ng malalim na mga aral na ibinigay ni Tamar. Ang epekto ng mga aral na ito ay hindi lamang nagdulot ng pagbabago sa buhay ni Huda, kundi nakaapekto rin sa kabuuan ng istruktura ng komunidad. Ang kwento ni Tamar at Huda ay naging paalala na kahit sa gitna ng mga pagkukulang at kawalan ng katarungan, palaging may pagkakataon upang magbalik loob at hanapin ang katotohanan. Si Huda na minsang bumagsak ay nakahanap ng lakas sa kanyang pagbagsak at muling bumangon na may bagong pananaw, isang pananaw na iginagalang ang kanyang lahi at ang banal na katarungang ipinapakita sa mga nakakagulat na paraan. Sa paglipas ng panahon, naging halata sa komunidad ang pagbubuntis ni Tamar, kasabay ng pampublikong paghuhusga at pagtapat ni Huda. Naging muling masigasig ang mga tao sa pagtingin sa mga kaganapan. Si Tamar, na ngayoy napawalang sala, ay tinanggap ang kanyang bagong papel ng may parehong lakas at determinasyon na ginamit niya sa pinakamahirap na bahagi ng kanyang buhay. Alam niya na ang buhay na kanyang dinadala ay hindi lamang pagpapatuloy ng isang lahi, kundi isang pagbabalik loob para sa isang pamilya na minarkahan ng mga pagkukulang at pagsisisi. Nang dumating ang oras ng kanyang panganganak, si Tamar ay napalibutan ng mga bihasang kababaihan, ngunit hindi naging madali ang panganganak. Ang labor ay tumagal ng mas matagal kaysa inaasahan at nagkaroon ng mga komplikasyon. Ang mga komadrona na humanga sa lakas at tapang ni Tamar ay nagtrabaho ng walang pagod upang tiyakin ang kaligtasan ni Tamar at ng kanyang anak. Mahigpit ang tensyon sa kapaligiran at ang mga bulong-balong ng pag-aalala ay kumakalat sa hangin. Matapos ang ilang oras ng pagod at hirap, ang unang anak ay isinilang sa isang hindi inaasahang paraan. Doon nalaman na si Tamar ay nagdadalang tao ng kambal. Nagpatuloy ang panganganak at tila kinu-question mismo ng kambal ang kanilang pagdating sa mundo. May isang maliit na kamay na nauna, ngunit agad ding bumalik. Ngunit hindi nagtagal, ang isa pang anak ay mabilis na isinilang. Ang sandaling yon ay puno ng drama, at ang mga komadrona ay nagsabi na ang pangyayari ay tila isang tanda ng isang malaking kahulugan. Ang unang anak ay pinangalan ng Perez, na ang ibig sabihin ay pagkabasag o butas, bilang paggunita sa hindi inaasahang paraan ng kanyang pagdating. Ang kapatid niya na isinilang pagkatapos ay tinawag na Zera, na nangangahulugang ilaw
o kinang. Ang mga pangalang ito ay hindi lamang sumasalamin sa mga pangyayari sa kapanganakan, kundi pati sa malalim na kahulugan na dadalhin nila sa kasaysayan ng pamilya ni Juda. Ang kapanganakan ng kambal ay hindi lamang pagsasanggalang ng lahi ni Juda, kundi pati ng awa at biyaya ng Yahweh na iniligtas ang kanyang lahi na muntik ng mabuwag dahil sa mga pagkakamaling nagawa. Nakita ni Juda sa kanyang mga apo ang isang tanda ng pagbabalik loob. Sina Perez at Zerah ay hindi lamang tagapagmana, kundi simbolo ng bagong pag-asa para sa mga inapo ni Juda na sumasalamin sa pangako ng isang maliwanag na kinabukasan na maglalaman ng dakilang mga figura tulad ni Haring David at sa huli ng Mesiyas. Ang komunidad na dati nagbulong-bulungan tungkol kay Tamar ay nagsimulang tingnan siya sa isang bagong pananaw. Ang kanyang tapang, talino at talas ng isip ay nagbigay daang tiyakin ang kanyang lugar hindi lamang sa pamilya ni Juda, kundi pati sa pagpapatuloy ng isang lahing tinadhana para sa kadakilaan. Si Tamar, ang babaeng minsang naisantabi at dinungisan ng dangal, ngayon ay ipinagdiriwang bilang isang bayani. Siya ay hindi lamang ina ni Perez at Zerah, kundi ang babaeng sa pamamagitan ng kanyang lakas at determinasyon ay binago ang daloy ng kasaysayan. Nilala si Tamar bilang isang natatanging babae na hindi nagsuko sa kawalan ng katarungan at hindi pinabayaan ang sarili dahil sa mga kalagayan. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng lakas at pagtitiyaga, at ang kanyang kwento ay ikinukuwento bilang halimbawa kung paano maaaring kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga gawa ng tao upang isakatuparan ang kanyang banal na layunin. Sa kapanganakan ni Perez at Zerah, ang bahay ni Juda ay nagsimula ng isang bagong kabanata. Si Juda na ngayoy nagbago na ay tinanggap ang kanyang papel bilang pinuno ng may bagong kababaang loob at pangako. Naging isang iginagalang na tao siya at ang kanyang relasyon sa pamilya ay umunlad tungo sa pagkakaunawaan na nakabase sa paggalang at katarungan. Ang pagsilang ng kambal ay hindi lamang naghatid ng kagalakan at pag-asa sa pamilya, kundi sumasagisag din ng isang bagong simula. Kahit na sa gitna ng kaguluhan, nanaig ang layunin ng Diyos at sa pamamagitan ng sakit ay tinupad niya ang kanyang mga plano. Tiniyak ni Tamar na ang kanyang pamana at ang pamana ni Juda ay magpapatuloy, hindi lamang sa mga susunod pang henerasyon, kundi pati sa dakilang plano ng Diyos para sa kanyang bayan. Ang kapanganakan ni Perez at Zerah ay hindi lamang isang makasaysayang tagpo para sa pamilya ni Juda, kundi isang pangyayaring tatagos sa mga darating na siglo. Bagaman ipinagdiwang ng komunidad ang kapanganakan ng kambal bilang isang simbolo ng pagbabagong buhay para sa bahay ni Juda, iilan lamang ang makapaghula ng lalim ng magiging epekto ng mga batang iyon sa dakilang plano. Sa kanilang mga ugat ay nabubuo ang isang linya ng lahi na sa pagdaan ng mga henerasyon ay maglilikhang daan sa kapanganakan ni Haring David at sa huli sa Mesiyas na si Jesus. Ang pangalan ni Tamar ay mananatiling nakatatak magpakailanman sa kasaysayan ng Israel. Ang kanyang tapang at determinasyon ang nagsiguro sa pagpapatuloy ng isang lahing tila nakakalimutan, ngunit sa pamamagitan ni Perez ay naging isang lahi na nagbigay mula sa mga kilalang tauhan tulad ni Boaz, Obed at David ang pastol. Si David ay magiging hari na nag-iisa sa mga tribo ng Israel na nagsisilbing huwaran ng isang makatarungang pinuno. At higit pa rito, ang lahi ni Tamar at Juda ay konektado sa kapanganakan ng tagapagligtas, si Jesus na nagtataglay ng katuparan ng mga pangako kay Abraham, Isaac at Jacob. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng malalim na pagbabago sa isang taong dati umiwas sa kanyang sariling pagkakasala. Pagkatapos ng pagkawasak ng bahay ni Jose, si Juda ay dumaan sa isang pagbabago sa kanyang pamumuno.
Ang kanyang pakikiharap kay Tamar at ang kapanganakan ng kanyang mga apo ang naging salamin ng pagbabagong iyon. Ginawang mas marunong at responsable ang kanyang mga desisyon na dati niyang iniiwasan. Ang kanyang pamumuno sa tribo ni Juda ay nagpatibay ng mga ugnayan sa pamilya at sa mga sumunod na taon siya ay nakipag-ayos muli sa kanyang kapatid na si Jose sa Ehipto. Ipinapakita ang kababaang loob at empatiyang dati ay hindi niya taglay. Si Juda ay naging halimbawa sa kanyang komunidad, sumasalamin sa isang taong natuto mula sa kanyang mga pagkakamali. Ang kanyang pagiging handa na protektahan at ipagtanggol si Tamar kahit harapin ang iskandalo ay nakita bilang isang gawa ng katarungan at pagbabalik loob. Ang mga sumunod na henerasyon ay hindi lamang nag-alala sa kanyang mga pagkukulang, kundi tumingala rin sa kanyang kakayahan na magsisi at magbago, na nagpapakita sa atin ng kapangyarihan ng Diyos na baguhin kahit ang mga puso na dati ay matigas. Ang kwento ni Tamar at Juda ay isang naratibo ng pagbabalik loob na nagpapakita kung paano ang mga pagkukulang ng tao ay maaaring maisama sa plano ng Diyos upang isakatuparan ang isang mas dakilang layunin. Si Tamar, isang babaeng na ilagay sa gilid ng lipunan, ay naging instrumento ng isang banal na plano. Pinananatili ang isang linya ng lahi na magbabago sa kasaysayan ng mundo. Si Juda, isang taong minarkahan ng kahinaan at pagsisisi, ay natagpuan sa kanyang pagsisisi ang pagkakataong maging isang mas makatarungan na pinuno at mas mabuting ama. Ang koneksyon ni Tamar at Juda kasama ng kanilang lahing Mesyano ay isang patutuo ng kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa pamamagitan ng mga imperpekto at di inaasahang paraan. Kung saan ang iba ay nakakakita ng iskandalo, nakita ng Diyos ang layunin. Kung saan may pagkukulang, nakakita siya ng mga pagkakataon para sa pagbabalik loob. Ang kwento ni Tamar at Juda ay naglalahad na kahit sa gitna ng pagdurusa, pagtataksil at pag-iisa, ang banal na plano ay nagpapatuloy na naglalaman ng pangako ng katarungan at pag-asa para sa buong sangkatauhan. Ang pamana ni Tamar at Juda ay hindi lamang isang aral tungkol sa kapalaran ng isang pamilya, kundi isang salamin ng banal na katarungan. Ang kanilang kwento ay nag-aanyaya sa atin na magnilay tungkol sa kahalagahan ng pagsisisi, paghahanap ng katarungan at pananampalataya sa layunin ng Diyos. Kahit ang mga pinakamadilim na pangyayari ay maaaring maging simula ng isang kwento ng liwanag. Sa ganitong paraan, nagtatapos ang nakasisiglang kwento ni Tamar at Juda, isang naratibo na puno ng tapang, pagsisisi, katarungan at pagbabago. Ang kanilang mga pagsubok at tagumpay ay nagpapakita na kahit ang mga pinakamahirap na desisyon, yaong mga ginawa sa gitna ng sakit, kahihiyan at paghihintay, ay maaaring magdala sa atin sa isang mas mataas na layunin sa kamay ng Diyos. Kung saan karamihan ay nakakakita ng iskandalo, ipinakita ng Panginoon ang pagbabalik loob. Kung saan tila may mga pagkukulang lamang, ang Diyos ay nagtayo ng isang pangakong walang hanggan. Kung ang kwentong ito ay tumimo sa iyong puso, alamin na hindi ito nakatala sa kasulatan ng walang dahilan. Ginamit ito ng Diyos upang ipakita na ang pagsunod, kahit na nagmumula sa gitna ng sakit, ay maaaring magdulot ng buhay, pagkakabuo, at isang pamana na magtatagal sa loob ng maraming henerasyon. At sa pag-unawang iyon, tayo ngayon ay lumalapit sa panalangin. Panalangin, pagsunod na nagbibigay ng pagbabalik loob, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ni Abraham, Isake at Jacob, kami ay lumalapit ngayon sa iyong banal na presensya na may bukas na puso, pusong nakasandal at espiritong nakatuon. Kinikilala na ikaw ay banal, makatarungan at tapat, at na ang iyong mga daan ay perpekto, kahit na maraming ulit hindi namin ito lubos na nauunawaan. Ama, sinasamba ka namin dahil ikaw ang Diyos sa ibabaw ng lahat ng bagay.
Bago pa nagkaroon ng panahon, ikaw na ang Diyos. Bago pa sumibol ang mga kwento, ikaw na ang sumusulat ng mga kapalaran. Walang anumang nakakatakas sa iyong kontrol. Walang anumang lumilihis sa iyong paningin. Walang anumang nakakagulat sa iyong puso. Ngayon, Panginoon, kami ay lumalapit na may kababaang loob, na pagtatanto na kami ay may pagkukulang, limitado at umaasa sa iyong biyaya. Ikinikilala namin na maraming ulit kami ay nagkakamali, na kami ay gumawa ng mga padalos-dos na desisyon, na kami ay nag-o-omit kapag dapat sana ay kumilos, at na pinili namin ang mga madaling landas kung kailan ang pagsunod ay nangangailangan ng tapang. Gayunpaman, Ama, sinasamba ka namin dahil kahit kami ay nagkulang, nananatili ka pa ring tapat. Kahit kami ay nagkamali, patuloy ka pa ring kumikilos. Ikaw ang Diyos na nag-iiba ng sakit tungo sa layunin, kahihiyan tungo sa pagbabalik loob, pagkakasala tungo sa tunay na pagsisisi, at kabiguan tungo sa buhay na patotoo ng iyong biyaya. Ngayon, Panginoon, nais naming matuto mula sa iyo sa pamamagitan ng kwento ni Tamar at Huda. Isang kwento na humaharap sa amin, isang kwento na nagtuturo, isang kwento na nagpapakita na hindi ka pumipili ng perpektong landas, ngunit binabago mo ang mga hindi perpekto bilang instrumento ng iyong walang hanggang plano. Ama, turuan mo kami na sumunod. Hindi lamang kapag ang lahat ay maayos, hindi lamang kapag ang landas ay malinaw, hindi lamang kapag ang pagsunod ay may parangal, ngunit turuan mo kaming sumunod kahit nasasaktan, kapag nangangailangan ito ng sakripisyo, kapag hinahamon ang aming kayabangan, kapag inilalantad ang aming mga pagkukulang, at kapag tinatawag mo kaming akuin ang aming mga responsibilidad. Panginoon, amin pong inihihingi na kami papanumbalikin. Patawarin mo kami, Ama, sa bawat pangakong hindi natupad, sa bawat salitang sinabi ngunit hindi tinupad, sa bawat desisyong inurungan dahil sa takot, sa bawat pagkakataong mas pinili namin ang ginhawa kaysa pagsunod, at ang anyo kaysa katotohanan. Wasakin mo ang aming mga puso, Panginoon. Wasakin mo ang aming kayabangan. Alisin mo sa amin ang lahat ng espiritual na paglaban, gupitin mo sa amin ang bawat pagmamataas ng espiritu, ang bawat pagkukunwari, at ang lahat ng hangaring magmukhang banal ng hindi tunay na sumusunod. Nais naming mahalin ka, Diyos, hindi lamang sa magagandang salita, hindi lamang sa mga awit, hindi lamang sa mga ritual, kundi sa gawa, sa mga pagpiling ginagawa araw-araw na nagbibigay pugay sa iyo. Turuan mo kaming mahalin kahigit sa lahat ng bagay, higit sa aming mga plano, higit sa aming mga personal na pangarap, higit sa aming mga pagnanasa, higit sa aming reputasyon, higit sa aming pangalan. Nawa ang aming pag-ibig sa iyo ay magdala sa amin sa tunay na pagsunod, ayon sa iyong salita na ang pagsunod ay mas mabuti kaysa handog. Ama, bisitahin mo ang aming mga pamilya ngayon. Pag-alingin ang mga tahanang sugatan ng pag-uumit. Pagbalik-loobin ang mga kasalang nagdurusa sa katahimikan. Pagkongkreto ang mga magulang na tumakas sa kanilang espiritual na responsibilidad. Pag-alingin ang mga ina na pagod na maghintay. Pagpagalingin ang mga anak na nasaktan ng mga nabigong pangako. Tulad ng pagbalik-loob mo sa bahay ni Huda, pagbalik-loobin mo rin ang aming kasaysayan. Itransforma ang iskandalo sa patotoo, ang sakit sa aral, ang tila katapusan sa isang bagong simula, at ang mga pagkakamali ng nakaraan sa mga kasangkapan ng pagbabalik-loob. Panginoon, turuan mo kami na maghintay sa iyong panahon, ngunit turuan mo rin kami na kumilos kapag tinawag mo kami. Bigyan mo kami ng kategorya upang malaman kung kailan maghintay at manahimik, at ng karunungan upang hindi palampasin ang mga pagkakataong banal dahil sa takot. Nawa ay maipahayag namin tulad ni Huda. Ako ay nagkulang, ngunit kinikilala ko ang aking kamalian. Nawa kami ay mabilis sa pagsisisi at handang itama ang aming mga landas.
Ama, pagkalooban mo kami ng tunay na pagsisisi, hindi pagsisisi lamang sa salita, kundi pagsisising nagbabago ng puso at kilos na nagbubunga ng mga prutas na nakikita. Ilahad mo sa amin ang pusong madaling turuan, isang puso na sensitibo sa iyong tinig, isang puso na umiibig sa katotohanan kahit ito ay humaharap sa amin, isang puso na pumipili ng pagsunod kahit kailangang magsakripisyo. Maraming salamat, Panginoon, dahil ang iyong biyaya ay naaabot ang mga di perpekto. Maraming salamat dahil ang iyong plano ay hindi napipigil ng aming mga pagkakamali. Maraming salamat dahil kung saan maraming nakakakita ng kahihiyan, ikaw ay nakakakita ng layunin. Kung saan maraming nakakakita ng wakas, ikaw ay nakakakita ng simula. Nawa ang aming buhay ay magpuri sa iyong pangalan. Nawa ang aming mga pagpili ay magpahayag ng aming pag-ibig sa iyo. Nawa ang aming pagsunod ngayon ay magbunga bukas, mga bunga na magpapatuloy, mga bunga na maabot ang aming mga anak, aming mga apo at mga henerasyong hindi pa namin nakikilala. Tulad ng sa kwento ni Tamar ay nagsimula ang isang lahi ng pagbabalik loob. Nawa sa aming pagsunod ngayon ay magsilang ng mga pangako, buhay, pag-aling, pagpapanibago at pag-asa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang lahat, ang aming kwento, ang aming mga pagkukulang, ang aming mga takot, ang aming mga lihim na sakit, ang aming mga mahihirap na desisyon at pati ang aming hinaharap. Inihahayag namin na nais ka naming mahalin, nais ka naming sundin, nais naming mabuhay para sa iyong kaluwalhatian, nais naming maging mga instrumento sa iyong mga kamay. Sa pangalan ng Panginoon ng mga Panginoon, ng Diyos na nagbabalik loob ng mga kwento, ng Ama na nagtutuwid dahil Siya ay nagmamahal, kami ay nananalangin. Amen. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga nilalamang tulad nito. Huwag kalimutang iwan ang iyong komento tungkol sa kung ano ang pinaka-nakapag-inspire sa iyo at ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya upang sila rin ay makapagtamo ng mga aral na walang kupas. Maraming salamat sa iyong pagsama sa amin at hanggang sa susunod na video.